Matagal na ako nagbe-breeding ng Red Kelso. Merong isang babae, buti ang lumabas. Sabi ko sa breeder ko, nasalisihan yan. Saan? Sir, wala. Sigurado ako naka-single, naka-trap nest yan. Nakamarka lahat yan. Oh, wow. Nagustuhan ko dahil throwback eh. No? Ang ginawa ko, nag-research uli ako. Chinek ko yung mga collection ko ng mga magazines nung araw pa. Nabasa ko na si Cecil Davis, na farm manager ni Walter Kelso, in 1954 or 55 or 56, may lumabas din silang mga white Kelsos. Sa Red Kelso galing, puti, ang dami nilang panalo. Lalo akong natuwa nung nabasa ko yon. Sabi ko, authentic pala, kaya pala may lumalabas na puti. Pero, ayun lang, throwback, yun ang tinatawag. Dahil sa white hackle blood. May white hackle blood ito eh. So doon lumabas. Yun ang pinadami ko. Madali naman padamihin dahil dominante yung kulay na puti. So para mapadami ko yon, alam ko si Joey Lacson may throwback din na McPherson Kelso. So tinawagan ko, meron daw siyang stag na nanalo sa stag derby, purong McPherson Kelso na puti. So binili ko. So kinasa ko doon. Ang nangyari naman, yung unang offspring nila, kulang sa diin. Dahil siguro Kelso to Kelso na gano'n. Hindi ko na tinuloy. Para magkaroon ng gigil, krinos ko sa sweater at yellow leg hats. Aba, nagkaroon ng mga gigil, yung half and half. May mga bumili, nagpanalo. Binabalikan, wala na akong may bigay. Naibenta ko na yung kay Joey dahil kulang nga sa diin. Si Dennis Espino, pumunta dito, bumibili ng Red Kelso. Meron feeling dalawa, isa lang ang kukunin niya. May nakita siya pa ilan-ilang puti. Binida niya yung kanyang Slim Benoist Kelso. Nakuha niyang imported na trio galing kay Patrick Puno. Dahil ayaw daw ni Patrick ng puti. Nang dami daw panalo sa kanya. Hindi sabi ko, kunin mo na pala yung dalawang pula, isa lang bayaran mo. Palitan mo ng puti mo yung isa. Sabi niya, okay. So yun, after a week. Trade kayo ha? Nag-trade kami. After a week, dumating yung puti. Matangkad din. Paring matangkad din niya. High station. Doon ko brinid. So dumami-dami yung puti. Tapos nung stags na sila, si Robbie naman, kaya medyo tinawag ko na Robbie White eh. Sabi ni Robbie, sir, pagsamasamahin natin yan, isang show. Para maganda, puro puti. Sige. Natatanda ko sa RG yun. Gandang score. Nilaban. Napanood ko sa Antipolo, mga kabakbakan. Humanga ako doon sa mga puting. Tapos sa Pasay, nag-straight 5, nag-champion. So, tinawag ko Robbie White. Pero deceiving dahil may breeder na Robbie White sa Amerika. Si Bobby. So hindi ko na tinuloy kasi confusing. Madami nagtatanong, ano yung galing kay Robbie White sa States? Hindi, kay Robbie. Tinawag kong Robbie dahil si Robbie nag-convincing pagsama-samahin. Dapat pala, Robbie Panis White. Pero baka sabihin, panis na. So, Robbie, siya nagsabi nun ha? Kaya pala puro puti itong nasa likod natin ngayon. Ang daming mga puting manok, mga kabakbakan. Ito naman ang aming purong white Kelso na throwback galing sa red Kelso. Naging puti na talaga sila through selection ng breeding. Ibang klase sila, ang paa malayo sa katawan, may angat at madunong. Pag puti na, ewan ko kung bakit, basta nagiging intelihente rin lumaban. Minsan kahit nasa ilalim sila, nandun yung paa at mailag din. Kompletong manok. Ito na yung pinapadami rin namin. Ayan ang white Kelso. Paminsan-minsan, kadamihan PCOM sila dahil through selection, doon ko nilalagay sa PCOM. Paminsan-minsan may lalabas na steel comb, may lalabas din na yellow leg. Pero ang kadamihan talaga, PCOM and white leg. Ang number 1 cross din nito, sweater. Tapos yellow leg hats. Kung may radio kayo, maayos sa radio. Pwede rin ito i-cross sa McLean hats. Dito po sa farm, marami tayong bloodline. Mayroon tayong roundhead, mayroon tayong kelso, mayroon tayong hats, mayroon tayong blacks. Although taon-taon naubusan tayo ng black din. Marami rin tayong gray, Neil Sims gray. At higit sa lahat po, yung signature line po natin is yung white hats na tayo rin yung nag-develop. So marami rin sa mga kaibigan natin na nagtatanong po
Paano po natin ginawa yung white hats? Yung white hats po ay produkto yan ng pagkukross natin ng dalawang linyada. Isang claret at saka yung hats na galing sa Doc Robinson. Lahat naman po tayong breeder kaya naman mag-disenyo or mag-produce ng mga manok na gusto po natin. It only takes time, hindi yan overnight. Yung puti po, 2 hanggang 3 taon kaya nyo na yan mag-produce. So ganun po tayo porsigido sa pagmamanok. So yung breeding system naman, ako rin siguro yung breeder na nauna rin dito sa Bacolod na dinala yung mga materialis ko po sa ibaba. Dahil napapansin ko pag dito sa bundok, yung inahin natin during ito nga, yung taglamig, yung December, ay hindi po sila umiitlog. So dinadala po natin yan sa ibaba dahil doon nakokontrol po natin yung hangin, nakokontrol po natin yung tag-ulan dahil po mayroon silang bubong. Story niyan, galing sa Red Game Farm yung puti na yan. No? Kinuha ko lang, hindi naman siya puro. Pangkulay lang, yung parang may kabarkada lang yung ibang manok. Minsan na nakumpormiso ako sa isang laban, walang handa, basta binunot na lang sila. Sabi ko, okay, para pakita natin, suko na tayo, puti eh. Surrender na. Pero that time, nag-champion pa sila eh. Yung taon na rin na yun, 2012-13, nilabang ko 20 sila na puti, 19 win and 1 draw. Kasama siya sa umiscore sa bakbakan, saka sa RGBA. Sinimulan ko i-breed, pero continuous, nananalo sila. Walk of the king or the prince. Kita nyo. This is a brood stag, selected brood stag, secret white. Ginagamit ko ito ngayon. Look at the pencil fit chunk. This is a white claret. Boston Old Cross. Today. Walk of the prince. Ano the straight comb? From the secret white to the prodigal white. Good term. Good term. The spice. Yet it works. Walk of the prince. From the secret white to the prodigal white. Good term. Good term. The spice. Yet it works. Walk of the prince. Walk of the king or the prince. Kita nyo. This is a brood stag, selected brood stag, secret white. Ginagamit ko ito ngayon. Look at the pencil fit chunk. This is a white claret. Boston Old Cross. Today.